Sa 30 years ng buhay ko, ito na ang pinakamalaking talon na gagawin ko. Yung tatalunin ko ay di tatangkaing gawin ng karamihan. Ako ay isang manunulat at isang musikero na uhaw na malaman kung ano ang meron sa dulo ng horizon. Hi, my name is Pepper. This is my first jump. Join me in my quest to become a man of knowledge. Minsan ko nang nabasa na if you let go, it can lead to infinite possibilities sa buhay natin. Yung masabi na, I am of divine nature. Malalaman ko kung sino talaga ako. Yung mamulat para maatim ang higher consciousness. Kung gusto kong marating yun, dapat akong lumapit sa kalikasan, kung saan nagsimula ang lahat. Kaya nagpunta ako sa Oriental Mindoro, isang lugar na sagana sa magagandang tanawin at likas na yaman. Nung nagpunta ako sa Oriental Mindoro, hindi ko talaga alam kung ano yung i-expect ko. So, para akong turista sa sarili kong bansa, na masaya yung pakiramdam kasi alam ko na marami akong matututunan pagdating sa kanilang kultura, pagdating sa kanilang pamumuhay, at alam ko na lalawak ang aking pag-iisip dito. Nakapasyal ako sa Simbahang Bato, ang pinakalumang simbahan sa Oriental Mindoro. Inabandon na ito noong panahon ng mga Kastila. Gawa ito sa limestones, corals, at mga bato na makikita sa ilalim ng dagat. Kwento ng matatanda, tuwing gabi, isang napakalaking ahas daw ang nagpoprotekta sa gintong nakatago sa ilalim ng simbahan. Naintriga ako doon sa kwento ng ahas sa Simbahang Bato dahil sa buong mundo, marami ang paniniwala na ang ahas ay isang guardian. At isang kwento dito ay ang ahas na si Mukhalinda. Ang ahas na nagbigay ng proteksyon kay Buddha habang siya ay nagme-meditate sa puno para proteksyonan siya sa papalapit na unos. Ayon pa sa alamat, isang ginintoang kampana daw ang ninakaw sa simbahan. At nung dinala ito ng magnanakaw sa lawa ng nauhan, lumubog daw ang bangkang sinakyan. At ang lawang ito, sobrang ganda. Yung Nawan Lake sa Oriental Mindoro ay sobrang laki. Halos yung laki ito ng kalahati ng Quezon City. Habang nandun ako, iniisip ko na bakit kaya tayong mga tao sobrang engrossed sa mga material na bagay na nakakalimutan natin mapansin kung ano yung meron tayo at kung ano yung meron sa paligid natin. So bakit natin hinahayaan na ang mga bagay na hindi buhay ang magdikta sa pagkatao natin? Mas proud tayo sa kung ano yung meron tayo, hindi yung kung sino talaga yung pagkatao natin. Kung totoo man na yung gintong kampana ay nandoon, sa tingin ko na-miss ng mga tao kung ano talaga yung treasure na makikita doon sa Nawan Lake, which is yung lugar talaga. Tingin ko na ang mga taga Mindoro sobrang mahal nila ang nature kasi it is the primary source of their well-being. Sabi nga ni Hans Christian Andersen, living is not enough, one must have sunshine, freedom, and a little flower. Kung may liwanag, may dilim. Ito ang tinatawag na duality. Lalo nakakatakot.
Ay, lagi nagabutas dyan yung mga yan. Ang dami pating tubong inaahon ako. Kalalaki. Mga lupa dyan, inakarga. Pero hindi nabalik yung lupa paparehan, palabas ang palabas. Ay, nakakatakot siya. Baka nga kami malubog na din. Kung nabutas yung ilalim ay, bago ko dito sa ilalim namin, hindi kami mag-uho pa baba. Matapos kong masdan ang walang kapantay na kagandahan, natunghayan ko ang naiibang uri ng ganda. Yung dinadaanan ko ngayon, dati siyang ilog. So kung makikita nyo, sobrang lawak niya na ilog na sinasabi na halos 7 feet pa yung lalim nito. Ako naniniwala ako na ang tao ay naturally good. Meron tayong tendency to self-destruct. We choose to destroy the earth, yung mismong nagbibigay sa atin ng buhay, yung earth mismo. Yung dating sobrang ganda, ngayon nandito na. And bago nga ako pumunta dito, yung kasama ko, sabi niya rin sa akin na earth can heal itself. So tingin ko yun, the world doesn't need us, we need it. Mula 9 o'clock daw ng umaga yung baha, rumagasana dito sa area na to. So ilog to dati. At 4 PM ng hapon ng araw din na yun, ito na yung itsura ng ilog. So isipin nyo na lang kung gaano ka lakas yung baha na dumaloy dito dahil nga dun sa sinasabi nilang mine sa taas. Sa dulo ng ilog, may isang barangay na natabunan ng bato. Nakakakilabot ang itsura. Ayon sa mga taga rito, dala raw ito na nagngangalit na bathala. Dito po sa amin, ang nakikita kong yung mga pagbabato, may mga nagkakahoy. Ito na nga po yung sabi ko na siguro po ay nagalit na po sa amin yung kalikasan. Kasi sabi ko ay siguro kailangan nyo ng bato, ibibigay ko sa inyo ay yung gusto nyo laki o sukat ng bato. Gayon din ang naabutan ko sa Katuwiran River. Ang sabi, buhat ng nagkaroon ng mining operation sa lugar ay gumuho ang lupa. Kaya nang bumuhos ang ulan, nagbagsakan ng mga dambuhalang bato. Salanta, pero maganda pa rin tignan, pero nakakatakot din kasi para end of the world dito. Naalala ko nga yung movie na Mad Max. And kung patuloy na mangyayari ito sa ating kalikasan, malamang hindi lang itong mangyayari, wala na tayong makikita ng ganito. So kasama ko ngayon ang aking assistant na si Siri. Siri, meron ka yatang
kaninang sa kamay mo, pakita mo nga. Kasi itong bato na to, nasa ilalim to ng bundok. Tapos ito yung simbolo na hindi natin dapat kunin tong mga bato na kahit maganda siya, dapat nandyan lang yan sa ilalim ng bundok. Para hindi mangyari yung dilubyo na kagaya nito. Doon lang siya sa kung saan siya nababagay. Ay, dapat iwan mo na siya ngayon dyan. Oh, pwede din po. Sabi mo yan sa camera, so iwan mo siya. Ano lang din to, sa side ng minahan, yung pag-iisip nila, bumababaw na rin na dating malalim. Oh, maganda. Actually, si Siri po ay isang magsasaka sa Lanao del Sur. Norte po. Del Norte, yan. Si Siri po ay isang magsasaka sa Lanao del Norte. Kaya ganoon na lang din siya magpahalaga sa kalikasan. Nung gabi, nagtipon naman ang mga tao para sa isang concert para pigilan ng mining. Noong dekada 80 po, nagkakawanan ng mga tao kasi hindi ka panipaniwala na darating ang araw na bibili tayo ng inumin sa boteng plastic. Ngayon, natural na sa atin uminom ng bottled water. Tagay! Yung mga bagay na paniwala lang sa atin dahil nakakasanayan natin, oras na nawala, hirap ng bawiin. Katulad ng tubig na malinis, katulad ng hangin na malinis, katulad ng bundok na malinis, katulad ng libreng isda sa dagat. Pag nawala yan, saka mo lang mapapansin na mayaman ka na pala. Ako'y karaniwang tao lamang. Ayos kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwang... Madalas problema sa environment kasi habang nandyan, hindi natin napapansin. Napapansin lang natin pag nawawala. Kaya lang, pag nawala na o nasira, wala ka na magawa. Kasi ang tao, mayaman na eh. May pagkain ka, malinis ang hangin, mga bata naglalaro sa dagat, nakapalipad ng saranggola. Walang hihigit pa dyan ng kayamanan eh. Karaniwang tao, anong magagawa? Bantayan ng kalikasan. May kasabihan, sir, na what grows around you will provide for you. Ano po masasabi niyo doon? Talagang sinisilang tayo sa lugar na nagbibigay buhay. Sinapupunan ng nanay, bibigay ng pagkain, ng proteksyon. Ganyan din sa mga lalawigan natin. Nandiyan ang pagkain, nandiyan ang hangin, nandiyan ang healthy environment para sa mga bata. Natural yan. Oras na nag-ambisyon tayo na pinapalitan natin siya ng semento o pinapalitan natin ang natural na kayamanan sa kayamanan na likha ng tao, salapi, kotse, cellphone. Magaganda yung mga yan. Kaya lang kung nakasalalay lahat doon yung konsepto ng kayamanan, pare sira talaga. Tignan yung Maynila. Gayaman ng mga tao. 4 na oras nakaupo sa traffic yan. Sa loob ng kayamanan nilang sasakyan, hindi sila makagalaw. Isang mundo, karaniwang tao, anong magagawa? Pagbantayan ng kalikasan. Sir, naniniwala ba kayo na ang tao at ang kalikasan at itong mundo natin ay iisa lamang at connected tayong lahat? Oo naman. Yun nga yung pinaka-obvious eh. Kaya nga hindi napapansin eh. Kasi nakaapak tayo eh. Tapos nakikita natin araw-araw, baliwala lang. Pero maisipin nyo, ang laking milagro na nandito tayo. At saka walang taong nabubuhay na wala yung ibang bagay o bahagi ng mundo. Kailangan natin ang puno, kailangan natin ang lupa. Ultimo, uod, kailangan natin yan. Ultimo, pukyutan, bee, kailangan natin yan. Sila yung nagpa-pollinate ng mga bulaklak, ng mga bungang kahoy. Karaniwang tao. Nakakatuwa kasi lahat ng tao nagkakaisa and very symbolic din kasi ang isang ano ba tawag? Lantern?
Fire lantern na napanood ko sa ano to, sa Tangled. Sobrang baba! Sobrang baba! Pag sinabing kalikasan, sir, ano ba yung mga pilosopiyang mai-share nyo sa akin? Pagkalikasan, ito ay binubuo ng sangkatauhan at kasama na itong mundong ginagalawan natin. Kaya kung gusto nating sirahin ito, ay kaya nating sirahin dahil naniniwala ako sa isang sinabi ng isang kaibigan ko sa chatroom na ang mundo ay malaking isang entablado at tayo ang bida sa sarili natin. So kung kaya natin magkasama, pwede natin gawin. Kung gusto natin magpakabuti, kaya natin gawin. Kung gusto natin sirain ang kalikasan, pwede natin sirain. Pero kung mano ang kalikasan, at tulad na sabi ni Lolita, na kung mano ang bahay mo, hindi mo kaya masunog. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y Sa tingin nyo, gaano po ka-importante yung parang nature and the human being iisa na connected tayo? Connected tayo. Kaya nga ngayon, ang dami ng mga sakit na pumapasok. Yung natural na pagkain, kung ano yung nakukuha natin sa environment, hindi na natin nakikita. Kaya ang mga katutubo, sila yung nabubuhay sa natural na kung anong nakita, anong natatanim sa organic po, ano? Oo. So, iisa yun. Minsan, di ba, meron na yung one. Pag maganda ang ani, yung one. Yung mga katutubo sumasayaw yan. Nagpe-praise yun sa... Iisa lang yung ano natin, sa nature. Pag sirahin natin yan, sisira din tayo. Nasisira tayo. Sirang-sira talaga tayo. Pero hindi pa siya huli. Meron pa tayong magagawa kung sana lahat sana maging mulat. Sana'y laging magbigayan, sana'y laging magmahalan, sana'y pag-ibig na lang ang isip. Madami akong nakilala sa Oriental Mindoro. Nasulit ko ang bawat oras na kasama ko ang kalikasan. Nakita ko kung paano masira ang kabundukan dahil sa ganid ng tao. Natutunan ko nung nagpunta ako sa Oriental Mindoro, ang buhay napakasimple. Matulog, gumising, kumain, makasama mo yung mahal mo sa buhay, lumanghap ng sariwang hangin, magmahal ng kapwa, at mahalin ang kalikasan. Na intindihan ko kung ano yung sinasabi ni Charles Spurgeon na it's not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Nalaman ko rin kung ano yung purpose ko in life. My purpose is to live my dream. Nakita ko sa sarili kong mga mata ang katotohanan. Naintindihan ko na kahit sa ang perspektibo ka tumingin, enlightenment is everywhere. We just have to choose and see it.